So this is the part 2 of our lesson. So I hope na nakapag-establish na ng connection. So pinutol ko para kapag in-upload ko kalahati lang. Okay? So para hindi masyado nakakadula. So ang gagawin natin ngayon is kailangan kapag ka nag-click tayo ng button na submit, automatic the data will be saved papunta kay SQL. Ha? Ganun ang gagawin natin. So kailangan may code yung ating submit na button. So, para magkaroon to ng code, double-click nyo lang yan, and then dadalhin niya kayo kay code. Eto siya. Makikita nyo naman yun. J button action performed. So, ibig sabihin, kapag meron tayong action, like for example, nag-double-click tayo, so lalabas, eto yung gagawin niya. Okay? So, anong gagawin niya? Kapag ka-click natin si submit button, kailangan mag-save siya ng data papunta doon kay database. Okay, so paano natin gagawin yon? So, ang gagawin natin is kailangan muna natin guys mag-declare ng dalawang variable. Okay? Na isang string para kay username at isang string para kay password. So, ang gagawin natin, saan manggagaling yung value niyan? Manggagaling yung value niyan, mamaya, kukuha natin dun sa dalawang text box natin. Okay? So, ang gagawin natin is check mo natin if yung text box natin is walang laman. That equals, if walang laman daw, okay, alin ang walang laman? Yung txt natin, password, username muna. Okay? Get text. O yung get text na word is ginagamit para makapagkuha ng value, ano. So, ibig sabihin, sabi dito, kung wala daw laman, alin? Yung login username natin. So, kapag walang laman, ang gawin lang natin, lagyan lang natin ng error message. J option pane dot show message dialog. So, dito, lagyan lang natin ng new JFrame. Medyo advanced, no? So, pero yung mga habol ko kasi dito yung mga nasa advanced lessons na. So, next is, lagay lang natin to. Ito yung magiging message, required username. So, kapag kaganyan yan ang itsura, kapag kanira natin, ay, error. Kulang pa yata. Ito kasi hindi pa to naka-import. Import lang natin to sa swing. Okay? So, alt-enter lang, in-import ko ha. So, over here, kapag kasi blanco yan, at click natin si submit, lalabas lang to, required username. Ganon. Okay? Required username. So, ibig sabihin, required natin siyang lagyan. So, ganun din ang gawin natin pagdating dun kay txt na password. Txt, password. Log, password. Okay? So, dito, gawin natin required password. So, like for example, nira natin to. Okay, walang laman, may laman yung username pero yung password wala. Required password. Okay? So, ganyan itsura. So, close lang natin ito. Okay? Okay? So, start na natin lagyan. So, ito yung code natin para so, kung wala, may laman na yung username saka password, ilagay natin yun kay else. So, anong gagawin niya? So, kailangan natin tawagin si username natin na string at equals natin. Sino to? Ito yon. Ano magiging value niya? Galing kay txt log username dot get text. Okay? So, kung ano man yung nilagay natin na value doon sa text box natin na yon, papasok yun, nalagay niya kay username. So, same thing then with a password. Password is equals to txt log password dot get text. Okay? So, ang kailangan natin gawin ngayon is kailangan natin maglagay ng isang string. Pakinggan mabuti ha. Isang string na for query. Ito yung code natin para makapaglagay tayo sa loob ng value ha. Query register. Okay? Is equals to. Okay? Ito yung code natin. Ano? So, medyo advanced talaga. Dapat pala nasabihan ko mag-advanced lessons. So, para makapaglagay tayo, ilagay nyo lang yung word na insert and then equals kay into. Kanino natin ilalagay na table? Insert, ibig sabihin, maglalagay daw tayo ng value into, ibig sabihin, kanino? Okay, nakakonekta na tayo sa isang database. Ang kailangan natin, anong table? Ang pangalan ng tables is account details.
check yung mabuti. You go with your local host and then ano pinangalan natin doon sa database natin and account details. Ito. Okay? So, ilagay natin yun doon. Okay? Account details. Okay? Ano yung ilalagay natin? So, open and close parenthesis, ilagay nyo lang dito kung ano yung name nung ACC username. Ito naman yung name ng column. And then, the other one is what we call the ACC password. So, sana magkaroon ako ng typographical error para mamaya makita natin kung ano yung error na meron kayo. And then, plus sign, i-concatenate lang natin sino ilalagay natin. Lalagay natin yung word na, ayan, values naman. Values, ano-anong mga values yun? Okay, values, and then, over here, ang kailangan natin gawin is, lagay lang natin yung mga different values. So, paano siya lalagyan? So, ang gawin nyo is, colon, double quote pala, and then, sorry. So, over here, plus sign, and then, lagay nyo lang si username, sa kanya manggagaling yun, then isang plus sign ulit. Okay, and then, this one, and then comma, and then maglalagay naman tayo, isa pa ulit, plus sign, and then this will be our password. Okay, so sa mga nag-a-advance na ha. Yan, so plus sign and then colon, yan. Actually, kahit wala na yata. Ayan, plus sign and then this one. Isa na lang 'yon. Ba't ayaw? Key. Yan. So tingnan natin tingnan niyo mabuti ha. Even ako guys, ang suggestions ko talaga sa inyo is mag-aral kayo ng coding natin ng SQL. Yan. So, ito itsura niya. Yan. Kindly double check lang. So, ito is kinulong natin for this. Yan. So, ito. Yan. Ito. Not that one. Again. So, ito is ang ginawa natin. Nag-display lang tayo ng isang comma separator. And then, ito yung nagkulong sa kanila. Both. Yan. Yan. So, actually, kahit naman tanggalin na natin to, it will still work pa rin. No? So, tanggalin natin to parehas. Wala namang problema. Mag-work pa rin yan. Okay? Baka mas madalian kayo dyan. So, over here, ayan na. So, ngayon, ang kailangan natin gawin, ito na yung code natin para makapag-add tayo. Based in here, mag-insert daw tayo sa account details at i-access natin yung account username, ACC username, saka ACC password. And then, yung values na ilalagay natin para dito kay account username, saka account ACC password, is yung username na kinuha niya yung value ng text box natin. And then, si password na kinuha niya yung text box natin na password. Okay? So, paano natin gagawin yan? Ayan na, okay na yan. And then, ang gagawin natin is tawagin lang natin si ST, yung statement kanina, and then, ilagay lang natin yung execute para ma-execute natin yung query natin. Query register. Yan. So, over here, mag-error yan. Kailangan natin yan kasing isurround with try and catch. So, let's try. So, connection successful ano. So, kailangan pagka naglagay tayo guys ng value, 12 saka 12, pagka na-click tayo ng submit, ayan, may error. Okay? So, tingnan natin kung bakit nagka-error. Maganda may error. Actually, inaayos ko yan. So, unknown column ACC password. So, most likely kapag ganito yung error, baka may typographical error tayo from our, yung kung ano yung tinype natin doon na pangalan ng column. So, punta kayo dito, check natin sa account details, tingnan natin kung ano yung pangalan natin. ACC, ayan, typographical error ako dito. ACC WROD. So, maganda rin to naka-experience ng error kasi palagi nyo makikita yung error, no? Tingnan nyo, ACC password. So, tingnan nyo na lang, unknown column. Ibig sabihin, hindi nagmamatch yung ina-access nyo na column from here. Ayan, hindi nagmamatch to, yung pangalan nito, doon sa pangalan ng column dito. So, ang suggestions ko, palitan nyo to kasi ito yung mali, password. Yan, then save. Yan, so try natin ngayon kung magra-run na siya. Right click, run. So, try natin 12 and then 12 ulit. So, submit. So, ayan. Okay na. Wala lang tayong message. Pero, makikita natin dapat account details, ayun, pumasok na si 12 saka si 12. Okay? So, yun yung itsura niya.
Okay, so over here, ang kailangan natin gawin again, is i-clear lang natin ito. Okay, this one. Not this one, this one. So over here, ang gawin natin is maglagay na lang tayo dito siguro after this one, siguro ang suggestions ko is maglagay tayo ng pag-clear doon. So siguro maglagay tayo ng J option pane. Okay, let's get this one. And then lagay natin dito. Then lagay lang natin dito. Palitan lang natin na data added successfully. Yan. So over here, ang gawin natin is clear lang natin yung txt log username dot set text. Ito naman yung papalitan natin yung value set text. Salamat sa mga nanonood. Okay? Ang lalagay lang natin is blanco. Okay? Over here, txt log tsaga ng iba password. Salamat sa patuloy ng panonood. 21 dot set text. Kung nandyan pa kayo, kaway-kaway. Okay? So, yung mga nandito, palagay ko, ito yung mga pinakamasisipag nagtsatsaga talaga. Okay, so over here, palitan natin. Hindi ako pwede maglagay ng 12 no kasi may primary key tayo ha. So, magiging redundant. 21, 21. So, data is added successfully, naki-clear. So, kapag kaganyan, if you will go here, so account details, nandun na sa 21. No. Yan. Okay, so 21 din yung viewers ko na concurrent. Okay, so ano pa ang kailangan natin gawin ngayon? So, ang kailangan natin gawin ngayon is kapag ka-clinic natin si login, kailangan niyang magpunta kay login. So, paano gagawin yon? Simple lang yung code doon, ano? So, punta tayo dito sa code natin, design, and then double-click natin si login, lagay natin dito yung code. So, para pumunta kayo sa isang page, ang kailangan nyo lang is tawagin nyo lang yung name nung frame nyo. So, in this case, wala pa tayong name ng frame. Right-click lang tayo, new, JFrame, and then pangalanan natin to bilang si login. Okay? So, lagyan natin ng design. Let's create additional panel over here. So, babaligtarin ko naman, ano? Ito naman ang gagawin kong white. And then, ito naman yung gagawin kong blue. This one. So, this one, I'll change it. Change it to blue. Oh, bebente na lang yung mga masisipag. The rest, tinamad na. No. So, click. Okay. Close. Okay. And then, label natin. So, eto, edit text natin. Lagyan natin to ng, this will be the username. Ito naman yung login natin ha. Kaya username pa rin. Username. And then, let us also create password. Talagang hindi lahat matyaga. So, password. And then, text field. Yung. And then, isa pang text field. So, ito naman username and password natin. So, click lang natin yan. Edit. Ayan. So, over here, kay registration, ang gawin lang natin is lagyan natin ng code to. So, name ng class, ng frame nyo. Di ba ang name ng frame nyo, login. Ayun. So, lalagay nyo lang siya. And then, lagyan nyo ng object name. Like, for example, login equals kay new. Kung nakakapag-advance na ng OOP, ito yung mga tinuturo ko nun. Login, semicolon. And then, ang gawin natin is tawagin lang natin yung object login dot set visible. So, kapag ka-set visible, gawin lang natin true. Ibig sabihin niyan, magiging kita na siya. So, then, login. And then, we have what we call dot pack. Okay, and then, sino pa? Login dot set location relative to. Then this one gawin niyo lang null. And then the other one is gawin niyo lang this dot dispose. Okay? So pagka nira natin 'yon, over here, click natin si login, pupunta siya dito. Okay? So paki-check mabuti yung code. Okay? So, over here, ito yung source code natin. So, copyhin ko na lang din ito. Baligtad naman to pagdating kay login. Ito naman, submit button. Okay, mamaya kapag ka nag-login tayo ng tama, doon naman siya pupunta. Okay, let's try. So, this will be the login. Okay? So, maglalagay din tayo. Lalagay lang natin. Copyhin na nga lang natin yun. Design doon. Do you have an account?
tas register, ganun naman. Okay, over here, so ang gagawin natin is edit text. Do you have an account? And then dito, papalitan naman natin to, gagawin naman natin to bilang si register. Yan. Okay, over here. Whoops. Okay. Over here, over here. Okay? So, over here, palitan lang natin. Hindi ko na inaayos yung design, ha? Kasi ang tagal. Okay? So, over here, palitan lang natin ng kulay. Okay? And then, yung font, gawin nating puti. Okay? So, ayan na siya. So, kapag ka ito naman kay register, ang gawin natin is, palipatin naman natin siya kay... Nakopya kasi natin yung code, no? Papuputahin naman natin siya kay register. So, you go with register. Register equals kay new. Register. Okay, open and close parenthesis. Semicolon. Okay, and then, register ba yon? Registration pala. That's registration. Okay, and then, this one also is for registration. This is the name of the frame, ha? Yung class. Ito yon. Okay, parang nalilito. And then, paste na lang natin yon yung kanina. Para hindi na tayo, hindi na. Sige na nga, mano-mano na nga. Okay, so over here, gagawin nyo lang si register dot set visible equals kay true. And then, over here, ang kailangan natin gawin is login dot pack. And then, we also have what we call the login. This is register. Okay, and then we also have what we call the register dot set location relative to. And then sa loob is null. And then gawin lang natin this dot dispose para kapag ka nag-open yung isa, mawawala yung isa. So run. Okay, ano itsura? Submit, login, and then register. Okay, submit. Wala pa. Okay na tayo dyan. Okay, login, register. Login, register. Okay, so nakakalipat na tayo ng different frames, no? So, close lang natin to. Yan. So, anong kailangan natin gawin? So, ngayon, ang kailangan natin lagyan ng code is yung code natin for the login. Okay, kailangan natin ng code for the login. So, ang gagawin natin, para magkaroon din ng, makapag-establish din siya ng connection, yung login natin, kopyahin na lang natin, guys, yung code natin doon kanina kay registration. Naalala nyo to? Not this one, but the connection. Ito. Kopyahin na lang natin ito. This one. So, click lang natin yan, copy na lang natin to, this one. Yung from the connection hanggang dito sa may methods natin. Okay, so over here, lagay lang natin dito. Okay. Okay, yan. So, and then, ano kailangan gawin? So, ang kailangan natin gawin is, eto, hindi kasi ito mga yan. So, import java.util. Okay. SQL.connection. Semicolon. Okay, so over here, para makapag-establish ng connection, kailangan lang tawagin si connection. And then, open and close parenthesis, semicolon. Okay, Alt-Enter, surround natin with try and catch. Nagawa ko na to kanina, inulit ko lang, ha. So, pag-aralang mabuti, siguro kung nandito kayo, kindly take a screenshot na lang. Yan, para mas madali nyo makita. Magawa. Okay? Yan. Okay, so ano pa ang kailangan gawin? So over here is kailangan natin lagyan ng code yung ating login. So si login, ang gagawin ni login is i-verify niya kung yung data ba na ini-input natin dun sa may dalawang text field is existing from the database itself. So paano natin siya i-code? Ang haba ng discussions natin ngayon, alas 10 na. Diyos ko. Okay, so paano natin siya i-code? Una natin kailangan gawin, syempre is nag-establish tayo ng connection. So ngayon, ang kailangan natin is i-check natin, guys, if existing yung ating data from the database. So, ang gagawin lang natin is kailangan natin, guys, maglagay ng dalawang string, isa for username at isa para kay password. Okay? So over here,
kailangan natin pangalanan to. Palitan natin to ng mga file name. So, change variable name, txt. This is naman for the username. Okay, and then the other one, mali pala yung pinangalan na sa kabila. txt password. Nasa registration pala tayo nun, lag ang nakalagay ko. Okay lang yan. So, right click. Okay. Pinalitan lang natin yung mga pangalan. Pasok tayo kay login. So, over here, ang gagawin natin is, yung username natin, is equals lang natin yung kay txt dot username dot get text. And then, the other one, we have the password is equals to txt and then password dot get text. Okay? So, ang kailangan natin gawin ngayon is check natin. Kailangan natin mag-create ng query for that. Kailangan nating mag-query login. Okay? So, equals to, ang gagawin is kailangan i-select muna natin yung database. Select, okay, asterisk. Check natin lahat. From what? From account details. Ito yung table. Check daw natin sa isang account table na pangalan is account details where, okay, alin? Yung ating ACC username is dapat equals kanino? Equals kay username. So, kailangan daw yung account natin, yung column natin na username is equals dito kay username na to. Na ang value is dun sa may text box na nilagay natin. Username, okay, plus sign. Okay, sana may error ulit para makita natin. Ano pa ang kailangan? Plus sign, and, okay, and, yung ACC password naman natin, ang value dapat is equals kanino? Kay plus sign and then sa password. Plus sign. Plus sign and then colon. Okay? Try natin kung gumagana yan mamaya. Okay, so and then lagyan natin ng st dot con. Kailangan natin guys na gumamit ng what we called prepared statement. Okay, that is for the preparation. Pagdating dito kay login, ito yung pang verify ha. So over here, gagamit tayo ng what we called prepared statement. Pagka hindi ko inabot guys yung isa kanina, so pagkapatuloy na lang natin bukas kasi medyo gabi na. Prepared statement. Statement. Okay, PST. Okay, so eto error yan. Kailangan ulit natin yung i-import dito sa taas. Import java.sql.prepared statement. So, tawagin natin si PST. Over here, asan na ba yan? Login. Okay, not this one. Eto. Over here. Line 208 ako. So, PST. Okay, ang kailangan natin is equals kay con dot prepared statement. Hindi pala. Con dot prepare, tama. Prepare statement. Prepare statement. So, sino ipa-prepare natin? Si query login. Semicolon. Okay? So, over here, maglagay lang tayo ng result set. RS. Okay? So, si result set is kailangan ulit nating i-import sa taas. Okay? Ang dami dito, no? So, import. Actually, pwede rin naman talaga na asterisk. Kaso, sobrang dami talaga kasi nun eh. Dot. Okay? Result set. So, gayahin ito mabuti ha. So, over here, anong kailangan gawin? Result set, RS is equals to PST dot execute query. Okay? So, PST dot execute query. So, ito, kailangan natin ito surround with try and catch. Okay? So, next. Ayan. So, kailangan natin gawin, guys, is maglagay tayo ng condition.
So, over here, this one, medyo nakakalito na yata para sa iba. And then, if not, okay, rs dot next. So, ito yung pang-check niya doon sa pinaka-different laman ng table, ha. So, over here, ang gagawin is, eto, if kapag ka wala raw siyang nasumpungan, wala siyang nakitang ganito na nag-match. Okay? Pagka wala raw siyang nakitang nag-match, gawa lang natin ng J option pane dot show message dialog. So, new, dito siguro kahit null na lang. Null. And then, dito, ilagay lang natin yung message natin. Ang i-message natin dito is invalid credentials. Okay? And then else, kapag kami nasumpangan siya, ang kailangan natin gawin is, ibig sabihin, okay, connection successful. Account match. Okay? So, nag-match daw. So, ang gawin natin over here is, yan lang muna. So, run. So, try nang natin. Registration, 12345. Password, 12345. Submit. Data successful. Login tayo. 123. 123. Login. Invalid credentials. 12345. 12345. Login. Account match. So, tapos na. Okay? So, actually, medyo pagka nagawa nyo tong login and registration, medyo guys, any English-speaking person here. So, ayun. So, anyone, ayan. So, kung nagawa nyo na ito, I think yung kamukha ng design ko kanina dito sa inventory, it will be easier for you, no? So, pakiantay na lang ako. I will try to upload some of the uh, additional lessons in terms of the inventory system. So, I'll try to finish all of those lessons na lang. Okay? So, for the meantime, eto na lang muna. Okay? So, again, nakapag-create na tayo, nakapag-establish tayo ng connections ng registrations and login. For the meantime, iyan na lang muna. And I think kapag ka nagawa nyo na yan, medyo madali-dali na rin gawin yung ibang mga part. Okay? Kasi nakakapagbato na naman na tayo ng data from the database. Papalitan nyo na lang doon is yung mga name ng mga different columns. Okay? So, that will be all for this